Ayan, may binababa nga sa Riker na Toyota Fortuner. Ito mga boss, tumirik daw sa takbo to. Ayan, kahit anong start na nila mga boss ay ayaw na umandar hanggat sa humina na lang yung battery nito. Ito yung check upin natin ngayon kung ano naging problema sa ating Toyota Fortuner. Bakit na hantong pa ito sa pagka-Riker. Ayan, binababa na mga boss. Mamaya ay papaandarin na natin kung kaya nating paandarin mga bossing, kung hindi ba malaki ang trouble nitong ating Toyota Fortuner. Tanggalin mo muna battery ito. Nalobat na to kay start siguro. Eto mga boss, tumirik. So ito yung panibago nating ito troubleshoot yung Fortuner. At kinarga na to sa Riker kanina. Kaso tinetest ko ngayon, nalobat naman yung battery. So mahina na siya siguro, kay start ng kay start. Yan, pila-charge muna natin yung battery. So start muna, bombahin mo nga yung fuel pump, idol. Wala. Wala. Kanina nga ay ayaw talaga umandar. Mabilis naman yung cranking o malakas naman yung cranking niya. So bubuksan natin yung fuel line nito kung may lalabas bang diesel. Titingnan natin mga boss kung malakas ba talaga yung akyat ng diesel na ito. Ngayon gagawin natin, papaamoyin natin to ng engine degreaser para hindi maubos kaagad yung ating battery sa kaka-cranking. Testing natin to mga boss. Start mo nga doon yan. On off po muna. Titingnan ko lang tong throttle kung umaano. On. On. Naka-on? Off. On. Off. Puro hangin, no? Tingnan natin kung may lalabas. Start. Oh, ang lumalabas. Okay. Okay. Oh. Lukas na. Kapon wala yun doon? Oh, yun. Ha? Wala yung kapon? Wala. Start. Pagkatapos nga natin nag-blading sa fuel pipe niya ay umandar naman. Pero napansin ko kanina sobrang daming bula po ang lumalabas doon sa fuel line. Tapos hihingay nga yung andar. So observe lang natin mga boss. Bobo. Oh, namamatay. Start. Remura konti. Ayaw magrevolusyon? Oo, ayaw. Da, tingin to. Okay na.
Paka natin. Wala, namamatay. Yan ang problema sa kanya. Namamatay pagka napakan. So start natin. Hard starting. Bumbahin mo nga. Yan, ang duda ko rito mga boss, kinakapos siya ng diesel. Yan, nakakalahati naman yung ano niya, yung fuel gauge. So observe pa natin to. At ito troubleshoot natin kung bakit. Hindi, wag mong kakatihan. Titingnan natin kung baka nawawala yung supply ng diesel. Saglit lang ha. Mong isin sa kangkuan Dato Libayaw. Sige, start. Sige yan. Puro hangin ah. Oop. Puro hangin. Sira gauge nito. Tanggalin mo nga to. Tanggalin mo nga tong ano. Ito. Titingnan natin kung pagka puro bula yan, hindi accurate yung ano yan. Diesel. Nakakalahati siya rito, di ba? Ayan, nakakalahati. Minsan nagkakaproblema yung ano nito, cluster panel. Kakalahati doon sa gauge. Sige. Endo? Baka walang diesel to. Mayroon naman, oh. Wala ko pa, wala eh. No? Wag mo takman. Para malaman kung may pressure. Ayan oh, nabablanko. Oh, ayan oh. Diesel to. Walang nasisip-sip. Disilan mo na rin. Oo. Oh. Tama na, kay mahurus. Hindi, wag ka dyan. Ayan oh. Bubbles. Ayan oh. Dapat yun, tuloy-tuloy yun. Sirit-sirit na. Ayan oh. Ibalik yung saksyon yan. Kaya tumirik to eh. Ayan oh. Wala oh. Oo. Dapat tuloy-tuloy yan. Oo. Ayan oh. Lagi. Ang may problema nito, yung cluster panel, nakakalahati yung gauge. Tumirik. Kasi wala nang gasolina. Wala nang gasolina eh. Wala nang diesel. Ang ipaparepair dyan, yung cluster. Kasi sobrang daya. May naka-encounter na ako nito eh. Ayan oh. Wala oh. Kaya ang nangyayari, puro bula dun. Sige, Bili ka mo ng diesel. I-drain mo na yan. Habang papabilihin kita ng diesel. Ha? ang galon pa na ako ng bato. Okay. So ito lang problema nito, walang diesel, madaya yung ano nito. Yung sa cluster. Pabibilhan natin ng diesel yan, tinan mo. Kaagad nga tayo nagpabili ng diesel mga boss kasi duda ko rito sira yung fuel gauge nito. Ang naging problema nito mga boss, yung cluster panel niya lagi pong nakakalahati. Syempre hindi naman alam ng may-ari kasi nakakalahati nga naman yung fuel gauge nila, pero ang totoo niyan wala na palang laman yung kanilang tangke mga boss, o wala na silang diesel, no? Kaya ngayon nagpabili ako ng diesel. Ayan, halagang 500 na turbo diesel. So i-observe nyo mga boss yung pagkakaiba nung andar kanina sa pagkatapos nating maglagay ng diesel. Yan, baka maka-encounter kayo ng mga ganito mga boss, ng mga Toyota Fortuner, no? So hindi lang isa ang na-trouble ko na mga ganito na nauubusan ng diesel dahil sa hindi accurate na yung inyong mga fuel gauge. Meron pa nga akong customer dito mga boss na nagpalit na sila ng gas floater pero lagi pa rin nakakalahati. So ang may problema nito mga boss, yung inyong cluster panel sa inyong fuel gauge. Yan, kapag naka-encounter kayo, pa-repair nyo po or palitan nyo yung inyong cluster panel kasi baka abutin din kayo o tumirik kayo sa mga ganitong problema ng inyong cluster panel. Ayan mga boss, so mamaya i-bleeding natin muna yung pump nito bago natin paandarin. Na-observe nyo naman kanina, hihinga-hinga yung andar nya. Ibig sabihin nun ay kinakapos po siya ng diesel, no? So ayan, nagpasalin tayo. Tapos ayan, i-start na natin pagkatapos nating
mag-bleed dito sa ating fuel pump. Natin dapat hindi nababakante. Ayan o, bawat pindot nyo dapat, ayan o. Dapat bawat pump yan solid. Kanina nababakante po yung ano, yung ating pit pump. So ibig sabihin walang nahihigop na diesel. Ilagay mo to. Yun ang problema niyan. Gauge ang may problema. Gauge sa yung may problema, yung cluster panel. Nakakalahati pero wala nang laman pala doon. Wala lang naman yung Oh. kaya ayaw. Ganyan sakit ng mga Innova boss ha. Innova ba mga counter mode? Ganitong Fortuner. Yan, kalahati ka pa doon. Hindi na accurate yung ano, cluster panel, yung gauge. Ha? Diesel lang ang problema, naubusan lang na rigger pa. Kasi nga naman nakakalahati doon sa gauge. Nakakalahati siya doon. Hindi niya alam na ang may problema nito yung cluster panel. Sa loob. Meron kasi akong naano nito boss, nagpalit na ng gas floater, ganun pa rin, kalahati ng kalahati. So ang nagiging sakit nito yung mga cluster panel. Yung ganun, Ano dito ko pala yun, ano? Sige. Akala mo meron pala naman. Yun. Wala na pala. Start. Okay. Op. Yan, sarado ko lang to. Okay. Ayaw? Kanina namamatay, di ba? Kanina pag nire-revolusyon yan, namamatay. Kaya namamatay, ano? Kanina naman. Wala puto. Ibig sabihin yun, hindi nagmagana yan. Hindi accurate yan. Subukan natin patayin kung one click. Diba? Na-reker pa siya. Ito may problema niyan yung cluster. May pinapalitan niyang buo? May nagre-repair nito, boss. Ano yung repair niya? May problema. Ano yung magawa niyan? So yun, simpleng problema lang, naparikir pa mga boss. So kung napansin nyo nga, yung fuel gauge natin, nagsali na tayo pero hindi siya umangat, no? Yun, okay na. Yun lang. Gasolina lang. Tanginan mo yan, higpitan mo to. Isaulin natin yung cooler dyan. Yan ang problema yan. Gauge lang ang problema. Ano lang, gauge lang pala. Sa ano na pala. Di mahalata mo yan dito. Bakit po? Ito, tumitigas, tapos lumalambot. Ibig sabihin, kinakapos yan ng diesel. Ito. Tapos balik mo na yung cooler dito, ha. Okay? Mamaya, i-replace natin yan. Ang hirap yung ano, sa tambos nyo yun, pinababa mo yung tambos. Yung catalytic. Napanood ko rin yung vlog nyo yun. Ang ganda eh. Yan, linisan mo na yung degreaser yun. Para mawala yung lagkit ng mga diesel. Kasangin lang yung ganyan, Sir Joe.
Ayun, umaandar na yung mga boss, yung Fortuner natin na ni-reker dito. Napaka-simple lang po yung problema. Wala lang diesel kasi nagbase siya doon sa gauge niya sa fuel, hindi na po accurate, no? So, ginawa natin, kinargahan lang natin ng diesel, okay na. So ito, naging problema, hindi na accurate yung gauge niya mga boss. So naging problema, mga issue nitong mga ganitong Fortuner ay ito po, yung cluster panel, no? So may mga nagre-repair naman ito mga boss. May na-encounter kasi ako rin dito, sinerbisan ko. So yung gauge niya nakakalahati din pero tumirik siya. Nung pag-pump ko doon, puro hangin o puro bula po ang lumalabas. Yun pinapalitan niya na ng gas floater. Akala niya gas floater dati kasi natirikan na rin siya. Tapos pinalinis na rin niya yung gas tank strainer. So ganun pa rin nangyari. Kahit nagpalit ng gas floater ay same issue pa rin sa dati. So ang ano ko nito, recommendation ay pa-check sa nagre-repair ng cluster to. So sakit po ng mga ganitong Fortuner to. Ito, laki ng ginastos dito. Napa-raker pa dahil doon sa fuel. Siyempre hindi naman nila alam mga boss na may problema to. Akala nila may gas pa, o magtataka ka may kalahati ka pa rito, bakit tumirik. Ayun, kaya nadala sa atin, napa-raker pa nga ito dahil dito sa may problema tong gauge niya ng fuel, no. So dito po ang may issue nito. So hindi po sa makina, so diesel lang ang lagi problema. Ayan, no. So ayan, goods na goods siya, diba? Kinargahan lang muna natin ng diesel, tapos start natin, patay ulit natin. One click, walang check engine. So sir, kung mapanood mo to, yun, diesel lang naging problema sa'yo. Walang problema yung makina, sir. So ito lang ang ano natin. Kung may budget, pwede ka magpalit nitong buo. Kung wala naman mga boss, ay pwede namang ipa-repair ito. So kinargahan lang muna natin ng diesel ngayon, goods na. So yun lang. Yung pag-trouble ko kanina kasi nahalata ako doon sa priming pump niya. Ayan, dapat yon pag may diesel, wala pong mababakanting puslit doon sa fuel line. Ang nangyayari, tatlong bomba, dalawang push mo doon sa priming pump, wala, may nababakanting hindi pumupuslit, no? Kaya yun, nagduda ako na diesel lang ang naging problema. Kasi ito bagong PMS din to, bagong palit ng mga fuel filter. Kaya akala ko nga rin suction, pero doon lang, wala lang palang laman yung ano niya, yung wala lang palang gasolina, wala lang talagang diesel to, yung kanyang Toyota Fortuner. Ayan, sana makapag-share ulit tayo mga boss, no, sa naging problema nitong Toyota Fortuner ni sir, na wala naman tayong pinalitan, no, tumirik siya dahil dito lang sa cluster panel niya na hindi na accurate yung fuel gauge niya. Ayan mga boss, sana nakapag-share tayo. Pag nangyari din sa inyo mga bossing, yan, sa mga naka Toyota Fortuner na ganitong modelo, ay ito po ang nagiging issue niyan. Yan, tataka kayo pag pina-troubleshoot nyo, baka maraming mapalitan. So doon muna sa basic. Ayun nga, pag check nga natin, wala nga siyang gas pero nakakalahati siya dito sa kanyang fuel gauge. So ito lang may problema mga boss, hindi gas floater po ang problema nito. Based of experience, ito lagi itong cluster panel. Okay mga boss, sana nakapag-share tayo ulit dito sa ating naging trouble ng Fortuner na tumirik sa takbo. Ayan, nauwi pa sa pagka-reker, no? Hindi naman din talaga nila alam na wala na palang diesel. Kaya nire-recommend ko kay sir, palitan to or di kaya ipa-repair. Ayun, walang kapalya-palya.
Ayos, so papalit lang natin yung battery kasi humina yata yung battery niya sa kaka-start nila, pina-charge ko. Yon, balik natin battery nito ha. Mamaya, balik natin yung battery.